maya mag-start na tayo. So, hey guys, another day, another Sonnet vlog na naman tayo. For today's vlog guys, punta tayo sa Mandaluyong. Magpapa-wheel alignment and wheel balancing tayo guys. So for today's vlog, pag-usapan natin all about wheel alignment, wheel balancing. Bakit to ginagawa, tuwing kailan tayo dapat to ginagawa, ano yung benefits or the pros and cons ng regular wheel balancing and wheel alignment. And also, ano rin natin kung nasa magkano ba ang wheel balance. Yun. Samahan nyo ako guys for another episode of JPD Vlog. Let's go! Ayun guys, bago tayo mag-start, bili lang tayo mag-drive-thru lang muna tayo ng coffee. Drive-thru lang tayo ng coffee guys sa McDo. Kasi nakakaantok. Time check, 12:20 na. Isang oras din yung biyahe natin. So, gawin natin ang para POV drive tayo ngayon guys. Hi, good morning. Meron pa lang po sila cashless lang po available natin yan. Okay. May I take your order please? Ice coffee vanilla large. Any additional pa? Yun lang. Tira natin guys. Ay lang pa. Yun lang. Okay po, thank you. Parati na lang po ng cashless. Thank you. Seatbelt na tayo guys kasi lalabas na tayo ng highway. Ayun, ano nga ba ang wheel alignment and wheel balancing guys? So, ito ay part of regular preventive maintenance dapat. Isa ako sa culprit nito guys. May time na hindi talaga ako nagpapa-wheel alignment or wheel balancing sa mga naging kotse ko. Pero this time around, dahil gusto natin tumagal yung lifespan ng ating Kia unit. So, lahat ng mga regular best practices na ginagawa sa ating sasakyan is i-implement natin. So, thank you sa mga kasonet natin, sa shared resources, shared knowledge, kapag ka may tanong sa forum natin or sa group chat. So, hindi siya na-include sa aking PMS nitong nakaraan kasi yung Kia Kasa na pinuntahan na natin PMS, wala silang ganon. Kumbaga ilalabas pa yung sasakyan natin, dadalhin pa somewhere. Kumbaga jahe, ihintayin ko pa yung sasakyan na bumalik. Kaya nag-decide ako na ako na lang pupunta mismo sa sa car repair na merong wheel alignment facilities. So, yung pupunta natin is sa Mandaluyong guys. Yun din yung natin. Doon din natin nabili yung gulong natin. So, usually kasi alam ko, correct me if I'm wrong guys, kasi ngayon pa lang naman ako nagpalit ng gulong. Usually daw sinasama na yung pinifree na yun nila, pero sa case natin, kumbaga, hindi siya included. So, nagkaroon pa ako ng separate schedule pa. So, going back doon sa ating discussion about sa wheel alignment, yun. Una, siya, part of preventive maintenance to preserve or to
ensure that our gulong is ma-meet niya yung maximum wear and tear niya. Kasi kung mapapansin nyo guys, kapag hindi natin pinapa-wheel alignment or wheel balancing ang ating gulong, mapapansin nyo parang may uka yung gulong natin na hindi pantay. Hindi pantay yung tread niya. Kasi may tawag doon parang cup or scallop type. Pakita natin yung mga sample picture natin guys. Mga example natin kapag hindi natin nabandayan yung ating hindi natin nasunod yung wheel balancing or wheel alignment na preventive maintenance. So habang nasa biyahe tayo guys, pag-usapan natin pa further. Ang purpose niya is to correct uneven weight distribution. So, 'di ba, 4 yung gulong natin, guys. So, magkakaroon kasi ng time kapag tumagal na, yung weight distribution ng body ng sasakyan natin is hindi na even. Mas mabigat sa kaliwa, pwedeng mas mabigat sa unahan, sa ganon. Isipin nyo, ano bang layman terms natin pang-usapan? Hindi naman ako technical guys dito. So, pag-usapan natin yung madaling maintindihan ng natin, ng general viewers natin. So, kumbaga parang yung sa paa natin. May time na parang yung kabilang side lang ng paa natin yung ginagamit natin kapag nakatayo tayo ng matagal. So, may time na parang mas pagod to, mas mabilis ma-fatigue yung sa kaliwa or yung sa kanan. So, ganun din sa atin guys, sa sakyan natin. Kaya, necessary na magpa-wheel alignment or wheel balance. May time na kung mapapansin nyo guys, kung matagal na yung gulong nyo sa inyo, mag 1 year na, lagpas na, parang may shaky sa natin, dito sa steering wheel natin, and pati yung nararamdaman natin na may vibration pati sa upuan natin. That's the time na parang need mo nang magpa-wheel alignment. Ayun, tuwing kailan nga ba dapat magpa-wheel alignment or wheel balancing? Recommended siya every year para ma-sure natin na okay pa yung gulong natin. Or kapag mayroon tayong nadaanan na malaking pothole na talagang ramdam natin yung pagkahulog ng isang gulong natin guys, or ng mga gulong natin. So dapat mag-proceed ka na sa car repair para ipa-check kung na disbalance. Mapapansin natin yan guys kapag need na natin magpa-wheel alignment. So isa pa guys, kapag nagpalit tayo ng mga gulong natin, dapat may wheel balancing and tayo niyan. Kagaya ko, nung March pa ako nagpapalit ng gulong. Ngayon ay June na. Late na tayo guys, pero it's okay to be late than never. So punta tayo doon dahil nagpalit tayo ng 4 na gulong. Marapat lang na magpa-wheel balancing tayo guys. Wheel alignment and wheel balancing. So mamaya kung kaya pa nating i-review mamaya yung gulong na napapansin ko kasi guys, kahit straight lang yung gulong natin yan, kahit hindi tayo naghahawak na manibela, dapat diba ang tendency straight lang siya, pero pag napapansin ko sa lane markings natin guys, kapag hindi ko hinawakan yung manibela, pumupunta siya sa kanan, minsan pumupunta sa kaliwa. If ang mga benefits pa nito guys, kapag ginagawa natin to regularly, is magiging straight na yung takbo nung ng sakyan natin. So hindi mo na kailangan ikakaliwa mo, gagalawin mo yung manibela, punta ka sa ganito, punta sa ganyan. Kung expressway or straight lang naman yung pupuntahan, hindi mapapansin natin na hindi tayo ganun kapagod. Yun nga, magagamit natin yung gulong natin in maximum tire life niya. Sinasabi rin nila, pero try din natin, gaganda daw ang fuel efficiency ng sasakyan natin. Hindi na rin tayo mapapagod or mapabawasan ang ating fatigue na tinatawag. So, ganun. Walang pagbabago sa EDSA guys. Traffic pa din. So, balik tayo guys. If you have recommendation guys about sa ginagawa nating content ngayon, lalo na itong wheel alignment and wheel balancing, comment down below guys as I
mentioned earlier, hindi tayo expert dito. Gusto lang nating makatulong sa mga nagbabalak or sa mga naka-follow sa atin kung paanong treatment, care sa ating mga Sonet unit or ating sasakyan. So, later on naman guys, i-demo natin. Papakita natin naman yung actual kung ano yung ginagawa sa wheel alignment and wheel balancing. So medyo traffic pa guys, 30 minutes pa tayo makakarating doon. Tune in pa guys sa JPD channel. Let's go. Yun guys, wait lang tayo, ma-assist tayo. Nakarating na tayo dito sa car repair, Anista, parang ganun yung pangalan. Anis Car Repair. Tayo natin yung mag-a-assist guys. Ayun guys, maya-maya mag-i-start na tayo. So, advanced wheel alignment and wheel balancing daw yung gagawin. Hindi siya yung normal wheel alignment. So, yun yung sinabi sa atin ni Kuya. Check natin kung ano yung kaibahan niya sa normal wheel alignment and wheel balancing. And itong advanced na gagawin sa atin. Ito yung sakyan natin. So, tayo natin. Ito yung car repairs. To, meron tayong credit line dito, yan, yung Anis Car Repair. So check natin to guys. High-tech na yung ginagamit guys. So lahat guys, merong ganitong nakakabit. Comment down below guys, hindi ko pa alam kung anong tawag. So meron din sa kapila. High-tech. Pang wheel balance or wheel alignment. Pang wheel alignment. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. May kita yung before niya. Ay, yan ba yun? Sobrang disalignment ba? May kita ba yun before? Konti lang, sir. Konti lang. Kasi 2 taon na ito eh. Tapos last March, dito ako nagpakabit ng mga gulong eh. Kaso hindi nasama sa sa authority. Okay. Paano nyo ginawa yun sa system kung wala pa yung Sonet? Input lang ng sir. Kukuha kami sa internet ng wheelbase niya. Tapos input dyan. Okay. Ano yung kamukha niyang wheelbase? Wala. Ay, anong nilagay niyo? Wala. Sonet mismo. Nag-ano kami sa Ano ba wheelbase niya ni Sonet? Nakalagay ba dyan? nakalagay yun doon sa sir. Okay. Ayun, tapos na tayo guys. Konti pa lang yung konti lang yung diferensya. Pakita natin mamaya yung kung makakuha tayo ng kopya. Pero yun. Tapos na tayo. Ipababa na sa atin si Sonet. Yun na. Let's go. First time na Ayun guys, done na ulit tayo sa ating wheel alignment and wheel balancing. So, nakita natin kanina guys,
Ang mahirap lang pala sa Sonet guys kapag mag-wheel alignment, tapos gagamit ng latest tech, yung may software, may gagamiting computer para sa wheel alignment. Pero yun guys, sa atin nahirapan sila, siguro tumagal din ng 10 to 15 minutes hanapin nila yon. So ang remedy na ginagawa, dahil wala pa siya sa system, hahanap sila ng same na wheelbase nung Sonet natin, tapos yun yung ilalagay nila sa sa system para maging basis or reference ng wheel alignment. May pang-scan sila, may nilagay silang aparato doon sa bawat gulong natin, and yung result guys, i-reflect ko na lang na napansin nila na hindi naman ganun ka disalign yung natin or disbalance ang ating sasakyan, pero meron pa ring minimal disalignment and disbalance. So ipakita natin guys. Ayun, ang price nito guys is 1,500 pesos. So charge naman siya sa company, so wala tayong binayaran guys. And kung nabanggit ko na lahat ng mga pros, benefits, good things about wheel alignment and wheel balancing, ang cons naman guys bilang pinali natin. So ang wheel alignment at wheel balance, kapag ka nagpapagawa kayo nun, is kapag ka napunta lang tayo sa malaking pothole nga, kailangan natin ulit pumunta para sa wheel alignment or wheel balancing. Hindi ko alam kung cons din to, pero ayun, yung time na kinukonsumo para lang magpa-wheel alignment, kasi medyo matagal din siya. Nandun ako ng 1:30, natapos ng 3:30 guys. So, pero yun, kapag ka dedicated ka naman sa ginagawa mong care sa sasakyan mo, kung ano pa man yung hobby, or ayaw mong masira ng mabilis, or gusto mong magtagal yung gamit mo, it's worth the time naman na ating kinukonsume. So generally wala naman siya talagang cons bukod sa presyo niya, dahil siyempre may cost siya. Imbis na ibili natin ng mas necessity, gagastos tayo sa ganito ganyan, di ba? So yun lang muna guys. Salamat sa pagsama sa ginawa nating quick. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, I do Sonet content. Marami na tayong ginawang video about it. Please subscribe, like, and share to my this channel or this vlog natin. Marami pa tayong gagawin guys. See you on my next one. Bye. Peace.